Nasaan nga ba ang lokasyon ni Satanas? Maaari ka ba niyang atakihin sa iyong tahanan? Ano ang totoong itsura niya? Kung titingnan mo ang paligid natin, makikita mo ang maraming pagdurusa, sakit, kamatayan, alitan at kung ano-ano pang mga kasamaan. Ito ay dahil pinamumunuan ni Satanas ang ating mundo. Sapagkat si Satanas ay wala pa sa impyerno. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nakakalat sa buong mundo, handang puksain ng mga tao at lalo na ang mga Kristiyano. Kaya naman, iniwan ni Apostol Peter ang mahalagang babalang ito sa mga tagasunod ni Kristo. Sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, maging alisto at matino ang pag-iisip. Ang iyong kaaway na dyablo ay gumagala na parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Bilang mananampalataya, tayo ay nasa espiritual na pakikidigma. Ang kaaway na dyablo ay laging naghahanap ng pagkakataon para salakayin tayo at kailangang malaman kung paano, kailan at saan maaaring umatake ang kaaway. Alam mo ba na isa sa mga lugar na pinakagustong kumilos ni Satanas ay sa loob mismo ng ating sariling tahanan? Oo, totoo ito. Ang tahanan natin ay madalas na ating kanlungan, ngunit ito ay sinasamantala ni Satanas dahil ito ay karaniwan kung saan tayo nakatira kasama ang mahal natin sa buhay. Dito natin na ibabalik ang ating lakas upang harapin ang mga hamon sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang nakakaakit ng atensyon ni Satanas ay hindi sa ari-arian mismo dahil wala siyang pakialam kahit malaki man o maliit ang iyong tahanan. Siya ay talagang interesado sa mga tao dahil ang bawat isa ay mahalaga at nilikha sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya sa video ngayon, tutulungan kitang matuklasan kung may mga demonyo sa iyong tahanan, kung paano nila sinasaktan ang iyong espiritual na buhay at ang iyong relasyon sa Diyos. Narito ang 3 senyales na si Satanas ay nasa iyong tahanan. Number 1. Walang pananampalataya sa Diyos. Ang unang senyales na may mga demonyo sa iyong tahanan ay ang kawalan mo ng pananampalataya sa Diyos. Ang ating tahanan ang dapat na lugar kung saan higit nating hinahanap ang Panginoon at isuko ang ating buhay sa Kanya. Pagkagising pa lamang natin sa umaga, dapat na nating pasalamatan siya sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Higit sa lahat ay papurihan siya sa kanyang walang hanggang kadakilaan. Higit pa rito, si Jesus mismo ang nagsabi sa Mateo chapter 6 verse 6, "Ngunit kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na hindi nakikita, at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng ginagawa ng lihim." Mga kapatid, ang isang taong inaatake ni Satanas sa espiritual na kalooban sa kanilang sariling tahanan ay malamang na nawawala ng pananampalataya o lumalayo sa Panginoon. Halimbawa, kinuha nila ang Biblia para magbasa, ngunit hindi sila makapag-concentrate dahil sa iba't ibang distraksyon tulad ng cellphone, telebisyon o anumang pang-abala. At kapag sinusubukan nilang magdasal, mabilis silang nakakatulog. Maaari din na imbis na magsimba ay marami ang lahat ng uri ng mga dahilan upang makaiwas sa Panginoon. Higit pa rito, marami ang nagsasabi na kapag gusto nilang pumunta sa simbahan, ang mga bisita ay tila laging dumarating sa kanilang tahanan bago ang pagsamba. Sa totoo lamang mga kapatid, karamihan sa mga tao ay nawawala ng oras sa Diyos dahil sa katamaran, lalo sa kanilang mga sariling tahanan. Para bang hinihigop ng mga demonyo ang kanilang lakas, inaalis ang kanilang sigasig at pagnanais na maglingkod sa Panginoon. Dapat tayong humingi ng tulong para sa awa ng Diyos at labanan ang kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 7. Kung gayon, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Kaya't napakahalaga na una sa lahat ay hanapin mo ang Panginoon na mapagkumbaba. Sumampalataya ka at humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at pagkatapos ay gumamit ng otoridad sa pangalan ni Jesus upang labanan ang lahat ng kasamaan at aalis ang dyablo papalayo sa iyo. Number 2. Away at hindi pagkakaunawaan. Ang ikalawang senyales na may demonyo sa iyong tahanan ay maraming away at hindi pagkakaunawaan sa tahanan. Kung ang isang tao na buong araw na wala sa kanilang bahay at masaya, ngunit ganap na nagbabago ang mood sa sandaling bumalik sila sa kanilang mga tahanan. Ang dahilan ay marami sa kanila ang nabubuhay sa espiritual na pakikipaglaban, pagkakaroon ng away at hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang mga tahanan. Halimbawa na lamang, paano kung lagi na lamang nagtatalo ang pamilya mo? Baka mas tumitindi at nagiging madalas ito.
Dito ay nagsisimula ang alitan at gulo na humahantong sa pagkasira. Tinatangka ni Satanas na tuksohin ang mga tao para magalit at magkagulo. At ito ang gustong-gusto na mangyari ni Satanas, ang magkawatak-watak ang isang pamilya at masira ang isang tahanan. Ngunit kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katahimikan at kapayapaan maging sa ating mga tahanan. Gaano man kahirap ang ating araw at gaano man kabigat ang ating gawain, ang pangunguna lamang ng banal na espiritu sa loob ng ating tahanan ay magpapakalma at magpapaginawa sa ating mga puso. Ngayon, kapag ang ating buhay ay pinahihirapan ng mga demonyo, kabaliktaran ang nangyayari. Alam mo ba ang lalaking inaalihan ng demonyo mula sa lungsod ng Gadara sa Biblia? Ang taong iyon ay napuno ng galit na tila walang limitasyon. Sa Marcos chapter 5 verse 1 to 5, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos, kahit na tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang makapipigil sa kanya. Araw-gabing nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Walang sapat na malakas na gustong patigilin ang lalaking iyon dahil napuno siya ng maraming demonyo sa kanyang katawan. Subalit nang si Jesus ay lumapit sa kanya at palayasin ng mga demonyong iyon, ay naranasan niya ang kapayapaan na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa sinuman. Sa kasamaang palad, maaari ding may mga tao ang sumusumpa sa ating mga tahanan at naghahangad ng masasama para sa ating mga pamilya. Ngunit kapag inaanyayahan natin si Jesus na pumasok sa ating buhay at sa ating mga tahanan, ang kasamaan ay aalis dahil ang liwanag ay magliliwanag sa ating mga tahanan. Number 3, kawalan ng motibasyon. Ang pangatlong senyales na may mga demonyo sa iyong tahanan ay ang kawalan ng motibasyon. Isa ang mga dahilan kung bakit ang iyong tahanan ay nasa ilalim ng espiritual na pag-atake ay wala na ang sipag sa mga gawain na tulad ng ginagawa mo noon. Ang isang halimbawa sa mga bagay na ito ay tungkol sa paglilinis at pag-aayos ng iyong tahanan. Ginagawa ng kaaway na wala ng halaga para sa iyong paglilinis na dati mo nang ginagawa, at dito magsisimulang masira at maging madumi ang mga bagay sa tahanan. Kaya suriin kung paano mo inaalagaan ang iyong tahanan at ang mga bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Alam ko na nabubuhay tayo sa napakaabalang mga araw kung saan maraming nagtatrabaho sa labas. Gayon din ay ang pagiging abala sa iba't ibang makamundong gawain na kadalasan ay hindi na nila napapanatiling maayos ang kanilang mga tahanan. Ang tinutukoy dito ay ang mga taong wala ng pakialam sa pag-aalaga sa kanilang tahanan dahil maaaring mas inaatupag nila ang kanilang mga bisyo. Sa katotohanan, may mga ganun talagang pangyayari at marahil sila ay nasa ilalim ng pang-aapi ng demonyo. Dahil ang dyablo ay gusto ng dumi, kaguluhan at labanan. Ang lahat ng bagay na nakalulugod sa Panginoon ay malinis at organisadong mga bagay, tulad sa sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa katangiang ito ng Diyos. Sa 1 Corinto chapter 14 verse 33 to 40, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan, dahil si ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay mga espiritual na nilalang na naninirahan sa isang katawang makalaman, at iyan ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa ng labis na impluwensya mula sa kasamaan sa ating buhay. Sa kabila ng pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang dyablo naman ay nagsisikap na ibagsak, hiyain at sirain tayo. Gumagawa siya ng iba't ibang bagay para tayo ay malinlang. Madalas na nakasanayan na nating ilarawan si Satanas para sa pisikal na pakahulugan bilang may buntot, may sungay at may hawak ng pork. Ngunit nagkakamali ka sa pagsisikap na ilarawan ang itsura ni Satanas at ng mga demonyo. Sila ay mga espiritu, bilang mga nilalang na espiritu. Ang mga demonyo ay walang ilong, mata, kamay, paa, buntot o anumang pisikal para mailarawan. Ito ang isang dahilan kung bakit hindi inilalarawan sa Biblia ang itsura ni Satanas. Sinasabi lamang sa 2 Corinto chapter 11 verse 14, hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ang salitang ito ay hindi upang ilarawan ang kanyang itsura. Sa halip nangangahulugan ito ng mapandayang kalikasan ni Satanas. Nais ng dyablo na maniwala tayo na siya ang katotohanan, gayong ang totoo siya ay kasinungalingan. Kung magdedesisyon si Satanas na magkaroon ng pisikal na anyo, kung magpapakita siya, gagawin niya ito sa isang mapanlinlang na paraan.
Ngunit ang mabuting balita ay mayroong isang makapangyarihang Diyos na lumalaban para sa atin, na nagtatanggol sa atin mula sa kasamaan. Kailangan mo lamang na hilingin ang kanyang tulong sa panalangin at isagawa ang kanyang salita araw-araw. Mapoprotektahan mo din ang iyong sarili at maging ang iyong tahanan tulad ng sinasabi sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 13 to 17. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigki sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, maaari kang sumabay sa maikling panalangin ito, at kung maaari ay ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay mo sa iyong puso ang Diyos. Panginoong aming Diyos, kami ay lumalapit sa sandaling ito upang pasalamatan ka sa aming buhay at iyong mga biyaya, pag-iingat at lahat ng pagmamahal na iyong ibinibigay para sa amin. Aming Ama, nais kong hilingin sa iyo ang buhay ng mga kapatid na nagdarasal kasama ko ngayon. Panginoon, ang iyong salita ay nagsasabi na sino man ang naninirahan sa iyong kanlungan at ang pagtitiwala sa iyong kapangyarihan ay maliligtas mula sa bitang ng kaaway. Kaya't pumasok ka po sa bahay ng bawat isa sa amin kasama ng iyong banal na espiritu at palayain ang aming buong pamilya mula sa mga bitag na itinanim ni Satanas sa aming mga tahanan. Wasakin mo ngayon ang bawat plano ng masama, lahat ng gawain, ang lahat ng pangkukulam at mga sumpa na maaaring ninanais sa aming tahanan. Kung ang sino man sa aming tahanan ang nais na magnakaw ng kapayapaan, kagalakan at mag-alis ng paglilingkod sa Panginoon, ngayon ay itinataboy namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maging kanlungan ka sa aming tahanan upang walang masamang dumating, walang kasawian, walang inggit, pakikipag-alitan at paghihiganti. Ama, manahan ka sa aming tahanan at ilagay ang iyong mga anghel sa bawat silid ng aming mga tahanan upang kami ay maging protektado laban sa pag-atake ng kasamaan. Naway hindi mahanap ng kaaway ang aming pamilya, ngunit itago mo kami sa ilalim ng iyong proteksyon. At gaya ng sinasabi mo, kaya mo kami inililigtas at pinoprotektahan dahil kami ay iyong minamahal na mga anak. Iligtas mo kami mula sa pag-atake ng mga demonyo na maaaring sumubok na tuksohin kami araw-araw. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa amin sa araw-araw. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mahal kong mga kapatid, sa tuwing ikaw ay natatakot o nag-aalala, oras na para sa panalangin. Kaya't simulan mong lumakad sa iyong bahay. Iunat mo ang iyong kamay sa bawat silid ng iyong tahanan at mapapasayo ang pagpapala ng Panginoon. Sawayin mo ang lahat ng kasamaan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.